Magandang umaga mga bata. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Mayroong bang liban sa ating klase ngayong araw? Mabuti kung ganon. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, tayo ay magbabalik-aral muna. Ano nga tinalakay natin noong nakarang araw? Mahusay, tungkol sa pang-ukol na ni at nina. Kailan nga ginagamit ng pang-ukol na ni o kapag ilang tawang tinutukoy sa pangungusap? Mahusay kapag isang tao lamang ang tinutukoy sa pangungusap. Paano naman kung higit sa isang tao ang tinutukoy sa pangungusap? Anong pang-ukol ang ating gagamitin? Mahusay, pang-ukol na nina. Mabuti naman at naaalala niyo pa ang tinalakay natin noong nakaraang araw. Ngayon, may handa akong maikling kwento, basahin natin ng sabay-sabay. Binigay kay Antonio ang 30 pesos na pambili ng mantika sa tindahan galing sa kanyang tatay. Pumunta na si Antonio sa tindahan kasi wala nang mantika kaya lumipat siya sa kabilang tindahan. Sa kabilang tindahan, merong mantika kaya binigay ni Antonio ang bayad kina Lolo Celso at Lola Tommy na may-ari ng tindahan pagkatapos matanggap ang mantika na binili. Naintindihan niyo ba ang binasa nating maikling kwento? Kung ganon, may ilang katanungan lamang si teacher. Ano nga ang kailangang bilhin ni Antonio? Mahusay, ang kailangang bilhin ni Antonio ay mantika. Kanino naman galing ang pambili ng mantika? Mahusay, sa kanyang tatay. Kanino nakabili ng mantika si Antonio? Mahusay, kina Lolo Celso at Lola Tommy. Ngayon, may idea na ba kayo patungkol sa tatalakayin natin ngayong araw? Ay patungkol sa pang-ukol na kay at kina. At para sa ating layunin, pakibasa ng sabay-sabay. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang pang-ukol na kay at kina, napapahalaga ng paggamit ng pang-ukol na kay at kina sa pang-araw-araw na buhay, at huli, nakabubuo ng pangungusap na may gamit na pang-ukol na kay at kina. Ngayon, may inihanda akong pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng kay. At para sa ikalawang pangkat naman, bumuo ng pangungusap na ginagamitan ng kina. Sa ikatlong pangkat, ayusin ang salitang nakalagay sa kahon, tukuyin ang pang-ukol nito gamit ang kina at kay. At para sa rubrics naman na gagamitin natin sa pagmamarka ng inyong pangkatang gawain, una, wastong gamit ng pang-ukol na kay at kina, 10 puntos. Kalinawan ng pangungusap, 10 puntos. Kabuuang bilang ng pangungusap, 5 puntos. At pagkukooperasyon ng mga pangkat, 5 puntos na may kabuuang 30 puntos. Intindihan ba ng bawat pangkat ang inyong mga gagawin? Kung gayon, maaari na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto para tapusin ang inyong pangkatang gawain. Ngayon, dumako na tayo sa pagpipresenta ng mga gawa ng bawat pangkat. Una, pangkat 1. Okay, mahusay. Tama ang gawa ng pangkat 1. Ngayon, dumako naman tayo sa pangkat 2. At ang huling pangkat? Okay, tama. Mahusay at tama ang gawa ng bawat pangkat. Ngayon, bigyan natin sila ng good job clap. Alam niyo ba ang good job clap? Okay, si teacher muna at pagkatapos ng teacher, sabay-sabay natin gagawin ang good job clap. 1, 2, 3, go. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Sa presentasyon ng bawat pangkat, ano ang inyong napansin?
Kailan nga ginagamit ang pang-ukol na kay? Mahusay. Ginagamit ito kapag iisang tao lamang tinutukoy sa pangungusap. Halimbawa, ang ballpen na ito ay pagmamayari ni Ella. At si Ella ay isang tao lamang, anong pangukol ang ating gagamitin? Mahusay, pangukol na kay. Kung ang pangukol na kay ginagamit kapag isang tao lamang tinutukoy sa pangungusap, paano naman kung higit sa isang tao ang tinutukoy? Halimbawa, ang mga ballpen na ito ay pagmamayari ni Jess at Aika. Anong pangukol ang ating gagamitin? Mahusay, pangukol na kina. Ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ang ipapaskil kong activity. Isulat sa patlang ang tamang pangukol na bubuo sa pangungusap. Gamitin ang mga pangukol na kay o kina. Tapos na ba mga bata? Okay, atin ang tsaka ng inyong mga sagot. Number 1. Ang mga bulaklak ay para blank Michelle. Anong pangukol ang ating gagamitin? Mahusay, pangukol na kay. Pangalawa, para blank Alfonso at Gabriel ang nakatagong regalo. Anong pangukol ang ating gagamitin? Mahusay, pangukol na kina. Nakadalaw ka na ba, blank Tita Jolia? Anong ating gagamitin? Pangukol na kay. At ika-4, pinadala blank Abel at Arlo ang mga prutas. Anong ating gagamitin? Okay, pangukol na kina. At ika-5, blank Mang Bert ang bahay sa dulo ng kalsada. Anong dapat? Okay, pangukol na kay. Sino ang nakakuha sa inyo ng 5 puntos? Okay, palakpakan ang inyong mga sarili. Paano natin magagamit ang salitang kaya't kina sa paggawa ng isang pangungusap? Mahusay, upang tukuyin kung kanino ibinigay o pinapahayag ang isang kilos. Ano naman ang pagkakaiba ng salitang kaya't kina pagbubuoy nito sa isang salita? Mahusay, ginagamit ang pangukol na kay kapag iisang tao lamang ang tinutukoy, at pangukol na kina naman ay kapag isa o higit na tao ang tinutukoy. Bakit mahalagang pag-aralan natin ang pangukol na kaya't kina? Okay, mahusay. Para tama ang gamit ng salita sa pangungusap. Ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel at sumulat kayo ng 5 pangungusap gamit ang kaya't kina. Tapos na ba mga bata? Okay, maaari nyo nang ipasa sa unahan ang inyong mga gawa. Ngayon, meron ulit akong inihandang activity. Gagawin nyo lamang ay salungguhitan ng angkop na pangukol sa bawat pangungusap. Tapos na ba mga bata? Okay, checkan natin ang inyong mga gawa. Number 1, ang mga halaman na ito ay kay o kina Rose at Lani. Ano ang dapat na may salungguhit? Mahusay. Ang dapat na may salungguhit ay salitang kina. Number 2, pinamigay ni Ken ang mga bola kay o kina Paulo at Stel. Ano ang dapat na may salungguhit? Okay, dapat ay kina. Ikatlo, ang aklat na iyon ay kay o kina Justin. Ano dapat na may salungguhit? Mahusay. Ang dapat na may salungguhit ay kay. Pang-apat, naglakad ang mga magkakaibigan papunta kay o kina Alin Pasing para humingi ng mga halaman. Ano ang dapat na may salungguhit? Mahusay. Dapat ay kina. Panglima, dalhin mo kay o kina Mila ang mga sangkap sa pagluluto. Ano ang dapat na may salungguhit? Mahusay. Salitang kay. Sino ang nakakuha sa inyo ng 5 puntos? Okay, palakpakan ninyo ang iyong mga sarili. Sa aralin ito, ating tinalakay ang pang-ukol na kaya't kina. Ngayon, magbigay kayo ng isang rason kung bakit mahalaga ang paggamit nito. Angelica? Tama, dahil tumutulong ito upang malinaw nating matukoy kung para kanino nakalaan ng isang bagay o kilos sa pangungusap. Ngayon, para sa inyong karagdagang gawain, pakikopya sa inyong mga kwaderno, isulat ang tama sa patlang kung ang pangukol na ginamit ay tama, at kung mali ay isulat ang tamang pangukol sa pangungusap. Tapos nyo na ba ang kopyahin mga bata? Ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, awitin natin ang Paalam na Sa'yo. Okay.
Maraming salamat sa inyong pakikisa at pakikinig sa aralin natin ngayong araw. Naway marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!